Kung ikaw ay lampas na sa 60, kailangan mong i-ito dahil ang seafood na nasa plato mo ngayon, yung sinabihan kang heart healthy, bababa sa damat, mayaman sa ay maaaring siya. Mismong tahimik na sumisira sa iyong sirkulasyon, nakakapinsala sa iyong mga kasukasuan at unti-unting pumapatay sa iyong kakayahang makipagtalik. Oo, tama ang narinig mo. May ilang uri ng seafood na madalas purihin sa media, pero sa likod nito ay dahan-dahang inuubos ang mga sistemang nagpapanatili sa isang lalaki na malakas, malapit sa kanyang kapareha at may kakayahang mamuhay ng mag-isa. At para sa milyon-milyong nakatatanda, nagsisimula na ang pinsalang ito. Ako si Dr. Vicky Santos, isang board-certified na espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan na may higit 3 dekada ng karanasan sa pagtulong sa mga lalaking nasa hustong gulang na maibalik ang kanilang sigla. Ginugol ko ang aking karera sa pag-aaral kung paano naaapektuhan ang pagkain, ang pagtanda, lalo na kung paano ang mga nakatagong pagpipilian sa pagkain ay may epekto sa hormones, daloy ng dugo at kakayahan ng katawan na maghilom. Ang ibabahagi ko sao ay hango sa peer-reviewed na agham at sa totoong pagbabago ng aking mga pasyente. Narito ang maaaring ikagulat mo. Hindi lahat ng seafood ay kakampi mo paglampas mo ng 60. Sa katunayan, apat sa pinaka-popular na seafood sa Amerika ay may kaugnayan sa mas mataas na posibilidad ng pananakit ng kasukasuan, pagtaas ng kolesterol, pagiging sensitibo ng nerbiyos at o paghina ng performance sa kama at gayan pa man, makikita mo sila kahit saan. Samantala may apat na hindi ganong napapansing pagkaing dagat na suportado ng tunay na pananaliksik na makakatulong sa pag-repair ng collagen, pagtaas ng enerhiya, pagbawas ng pamamaga, at muling pagpapasigla ng daloy ng dugo. Karamihan sa mga lalaking lampas, 60 ay hindi pa man lang nasusubukan ang mga ito. Kaya ngayong araw, gagabayan kita sa lahat ng 8 ito ang mga pinakamasamang dapat mong iwasan agad at ang mga pinakamainam na dapat mong kainin linggo-linggo. At sa dulo ng video na ito, ipapakita ko kung paano ka magsisimula gamit ang isang simpleng 7-day plan na maaaring magbago sa pakiramdam, galaw at performance ng iyong katawan. Manatili ka lang, maaaring ito na ang pinakamahalagang payo sa kalusugan na maririnig mo ngayong taon. Bago tayo magpatuloy, siguraduhin pindutin ang subscribe button at iwan ang bell para hindi mo ma-miss ang mga health tip na sadyang ginawa para sa mga lalaking lampas 60. At kung nakakatulong sa ang video na ito sa ngayon, mag-type ka ng 1 sa comments. Kung hindi naman mag-type ka ng 0. Ang feedback mo ang tumutulong sa akin na makagawa ng content na tunay na susuporta sa iyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan. Sige, simulan na natin sa katotohanang hindi naririnig ng karamihan sa mga nakatatanda. Ang 4 na pinakamasamang seafood na dapat mong iwasan paglampas ng 60. Maaaring mukhang malinis ang mga ito, pamilyar ang lasa at madalas pang makita sa mga menu na heart healthy. Pero sa loob ng iyong katawan nagtitrigger sila ng pamamaga, nagpapataas ng kolesterol, na nagpapahirap sa iyong kidneys at tahimik, na nagpapahina sa iyong sirkulasyon. Kung nakaranas ka ng pananakit ng kasukasuan, pagkapagod, problema sa pagtunaw ng pagkain o paghina ng intimacy, maaaring bahagi ng problema ang mga karaniwang seafood na ito. Isa-isahin natin sila. Una, pusit, ang cholesterol bomb na nagtatago sa iyong dieta. Hayaan mong ibahagi ko ang kwento ng isa kong pasyente kamakailan. Si George, 637 taong gulang, retiradong Navy. Ipinagmamalaki ang kanyang dieta at aktibong pamumuhay. Lumapit siya sa akin dahil sa paulit-ulit na pananakit ng kasukasuan, pagtaas ng blood pressure at madalas na pagkapagod na hindi tugma para sa isang lalaking naglalakad ng trekmilya araw-araw at naniniwalang malinis ang kanyang kinakain. Nang suriin namin ng mabuti ang kanyang dieta, may isang bagay na kapansin-pansin. Kumakain siya ng pusit 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Inihaw, pinirito, nasa salad halos lahat ng paraan. Akala niya ay matalino at lean na pagpipilian yon. Pero ang hindi niya alam at hindi rin alam ng karamihan sa mga nakatatanda ay ang pusit ay tahimik na kumakalaban. Sao kapag lampas ka na sa 6 centi. Sa unang tingin mukhang healthy ang pusit. Mababa ito sa taba, mataas sa at madalas makita sa mga menu na may label na magaan or heart belly. Pero narito ang hindi mo nakikita. Sa bawat 3 ng lutong pusit may halos 200 milyaw ng cholesterol. Yan ay mahigit 65% ng inirerekomendang araw ang intake sa isang maliit na serving pa lamang. At paglampas mo ng 60,
Hindi na kayang i-manage ng katawan mo ang kolesterol tulad ng dati. Bumagal ang iyong atay, nababawasan ang flexibility ng iyong mga ugat. At ang sobrang kolesterol ay hindi na basta dumadaan lang, yanos ay naiipon. Unti-unti itong bumabara sa mga daluyan ng dugo, lalo na sa maliliit na ugat na napakahalaga sa sirkulasyon. Kabilang na ang mga bahagi ng katawan kung saan napakahalaga ng maayos na daloy ng dugo. Pero hindi lang kolesterol ang problema, mataas din sa puri ng pusit. Mga compound na binabago ng katawan mo bilang uric acid. At kung naranasan mo na ang matinding sakit sa hindalaki sa paa, tuhod o bukong-bukong, alam mo kung gaano kasakit ang dulot nito. Ang GO ay hindi lang dahil sa alak o pulang karne. Sa katunayan, ang mga seafood tulad ng pusit ay ilan sa pinakamalalaking nakatagong dahilan nito. Paglampas mo ng 60, mas pinaghihirapan na ng iyong kidneys ang kanilang trabaho. At kapag ang uric acid ay mas mabilis na naiipon kaysa sa kakayahan ng katawan mong ilabas ito, nagsisimula itong mag-crystallize. Sa iyong mga kasuasuan na nagdudulot ng pamamaga, matinding sakit at limitadong paggalaw, nagsisimula itong bumuo ng matutulis na kristal sa iyong mga kasukasuan. Ang pananakit ng tuhod ni George ay hindi dahil sa itigil niya ito. Ang pagbabago ay parang gabi at araw ang pagitan. May matibay na ebidensya rin ang agham dito. Isang pag-aaral noong 2021 na inilatala sa journal na Nutrients, ang nagsabi na ang mga matatandang may mataas na kolesterol sa kanilang pagkain ay 43% na mas malamang na magkaroon ng paninigas ng mga ugat at may 31% na mas mataas na panganib ng mga cardiovascular events tulad ng atake sa puso o stroke. Isa pang pag-aaral sa Journal of Gerontology ang nagpakita na ang mga senior na kumakain ng seafood na mataas sa purine ng higit sa 2 beses kada linggo ay may 54% na mas mataas na panganib ng chronic joint inflamasyon sa loob ng 2 taon. Hindi ito haka-haka, tuso ay kretong datos. Ang problema sa pusit ay nagtatago ito sa harap mo. Hindi ito mukhang mamantika. Hindi ito maalat sa panlasa. Pero sa loob ng katawan mo, kumikilos ito na parang mabagal na lason. Pinapaliit ang mga daluyan ng dugo. Pinapalala ang pamamaga at unti-unting naghahanda ng kondisyon para sa pananakit ng kasukasuan, pagkapagod at paghina ng kakayahan sa pagtatalik. Kaya kung ikaw ay lampas 16 at madalas gumigising na naninigas, ang katawan na mamaga o pakiramdam mo ay may kakaiba. Maring hindi lang ito dahil sa edad, maring dahil ito sa seafood na kinakain. Munang baguhin ni George ang kanyang dieta sa loob lamang ng ilang linggo ay mas bata, mas magaan at mas masigla ang kanyang pakiramdam kaysa sa nakalipas na maraming taon. Ngayon kung sa tingin mo ay nakakagulat na iyon, maghintay ka hanggang marinig mo ang susunod. Mukha itong alimango, lasan itong alimango at amoy dagat pa. Pero hindi talaga ito alimango. At ang ginagawa nito sa iyong blood sugar at utak maaaring ikagulat mo. Pag-usapan natin ang imitation crab. Ikalawa, imitation crab. Isang peking pagkain na may tunay na epekto. Hindi ko makakalimutan ang usapan namin ni Bill, isang 72 at taong gulang na dating electrician mula sa Michigan na pumunta sa akin na puno ng frustration at kalituhan. Doc, sabi niya binawasan ko na ang pulang karne. Hindi ako umiinom ng soda at mas kumakain pa nga ako ng seafood lalo na alimango. Pero mas sumasama ang pakiramdam ko. Tumataas ang blood sugar ko. Inaantok ako pagkatapos kumain ng tanghalian at namamaga ang aking mga bukong-bukong pagsapit ng gabi. Hiniling ko sa kanya na dalhin ang listahan ng kanyang kinakain. Doon namin nalaman ang totoo. Ang akala niya ay alimango ay imitation crab pala, yung mga pulang puting sticks na madalas niyang inilalagay sa salad, seres at merienda halos kada ibang araw. Narito ang katotohanan. Ang imitation crab ay hindi alimango kahit malapit man lang. Isa itong processed face na tinatawag na suinagawa sa dinurog na tira-tirang puting isda. Hinaluan ng refined starches, askal asin at artificial flavorings para magmukhang malasahan at maamoy na parang totoong alimango. At kahit mukhang harmless ito, lalo na sa mga nakatatandang gustong kumain ng mas magaan o nagtitipid, ang imitation crab, mga pulang puting sticks na madalas niyang inilalagay sa salad, seres at merienda halos kada ibang araw. Narito ang katotohanan. Ang imitation crab ay hindi alimango kahit malapit man lang. Isa itong processed face na tinatawag na suinagawa sa dinurog na tira-tirang puting isda. Hinaluan ng refined starches, askal asin at artificial flavorings para magmukhang malasahan at maamoy na parang totoong alimango. At kahit mukhang harmless ito,
Lalo na sa mga nakatatandang gustong kumain ng mas magaan o nagtitipid. Ang imitation crab, kanyang kinakain. Lumapit siya at sinabi, "Doc, kumakain ako ng hipon halos kada ibang gabi. Naman ito healthy, o di ba?" Pero hindi na maganda ang pakiramdam ni Carl. Madali na siyang hingalin kapag umaakyat ng hagdan. Unti-unting tumaas ang kanyang blood pressure at ang pinakamasakit. Para sa kanya ang unti-unting pagkawala ng kanyang intimacy na tahimik na nangyari. Akala niya normal lang ito sa pagtanda pero hindi ito dahil sa edad, dahil ito sa hipon. Kita mo ang hipon ay matagal? Ang tinatawag na healthy protein para sa kalalakihan. Mababa sa taba, madaling lutuin at ginagamit sa iba't ibang pagkain mula salad hanggang stir-fry. Pero ang alam ng karamihan, lalo na ng mga lalaking lampas 60, ay may kapalit. Ito na direktang nakakaapekto sa daloy ng dugo sa puso at oo sa iyong performance. Sa bawat tren ng hipon halos isang maliit na dakot may humigit kumulang 180 gatimari ng kolesterol. Maaring hindi ito mukhang malaki, pero kung lampas ka na sa 6 at malaking bagay ito, hindi na kasing flexible ang iyong mga ugat. Mas mabagal nang magproseso ng taba ang iyong atay. At kapag patuloy mong dinaragdagan ng high cholesterol na pagkain tulad ng hipon, napupuno ang sistema mo hanggang sa lumampas ito sa limitasyon. Isang pag-aaral ng 2021 sa Circulation ang nagpakita na ang mga senior na kumukonsumo ng higit sa 300 amount ng cholesterol, kada araw ay may 35% na mas mataas na panganib ng stroke at 24% na mas mataas na panganib ng sakit sa puso. Hindi ito haka-haka, ito ay totoo. Pero ang cholesterol ay simula pa lamang. Ang hipon ay may taglading muscle, protein na tinatawag na tropomyosin, na kilalang mahirap tunawin. Sa katunayan, ang hipon ay isa sa mga nangungunang sanhi ng food allergy sa buong mundo. And ang nakakabahala, ang mga nakatatanda ay maaaring biglang magkaroon ng allergy. Kahit wala silang ganitong problema, dati habang nagiging sensitibo at hindi na gano, ka-predictable ang iyong immune system. Kahit ang mga banayad na reaksyon tulad ng bloating, rashes o discomfort sa tiyan ay unti-unting nagpapahina sa iyong digestion at nag-iwan sa pakiramdam na may mali. At nandyan pa ang mismong shell nito, ang chitin. Kahit sa tingin mo ay nalinis mo na ito ng maigi, may maliliit pa ring piraso na napupunta sa laman. Para sa isang batang sistema ng tiyan, maaring hindi ito problema. Pero para sa mga nakatatanda, lalo na sa may IBS, constipation or leaky G, ang chitin ay maaring magdulot ng pamamaga at magpalala ng digestion at hindi pa natin napag-uusapan ang issue ng pag-aalaga nito. Karamihan sa hipon na binebenta sa mga tindahan na iyon ay farm-raised at imported. Madasas itong ginagamitan ng antibiotics tulad ng oxytetracycline. Ipinagbabawal na sa maraming bansa pero patuloy pa rin ginagamit sa ilan. Isang pag-aaral noong 2022, ang nakakita na higit 40% ng sino-frozen shrimp ay bakas ng mga ganitong gamot. Ibig sabihin sa bawat kain mo ng hipon, maaari ka ring nakakain ng mga chemical na sumisira sa balanse ng bakterya sa iyong bituka, nagpapalala ng pamamaga at nagpapataas ng resistensya sa antibiotics na maaring kailanganin mo balang araw. Nang alisin ni Carl ang hipon sa kanyang lingguhang pagkain at pinalitan ito ng mas malinis at mas ligtas na seafood, nagbago ang lahat. Gumanyanda ang kanyang digestion. Naging mas maayos ang kanyang blood pressure at unti-unti bumalik ang kanyang kumpiyansa sa sarili, lalo na sa aspeto ng intimacy. Kaya kung ang hipon ay palaging bahagi ng iyong hapagkainan, maaaring panahon na para magpaalam dito dahil ang pinsalang dulot nito sa iyong mga ugat, sa iyong bituka at sa iyong hormones ay malayo sa pagiging harmless. Pero narito ang magandang balita. Ang dagat ay hindi lang nagbibigay ng panganib, nagbibigay din ito ng mga kakampi. May 4 na uri ng seafood na madalas hindi napapansin pero suportado ng agam na makakatulong sa muling pagbuo ng sirkulasyon, pagbawas ng pananakit ng kasukasuan, pagbabalik ng enerhiya at pagsuporta sa uri ng performance na akala mo ay tuluyan ng nawala. Ipakilala ko sa awang mga ito. Una, si cucumber. Inspired sa collagen na tagapagpagaling, ilang taglamig ng nakalipas. May pasyente ako na si Leonard, si Tix, taong gulang na tiradong postal worker na dati ay kayang maglakad, pangmilya-amilya noon kabataan niya. Pero ngayon ang simpleng pagtayo mula sa upuan ay may kasamang sakit. Masakit ang kanyang tuhod at naninigas ang kanyang mga pulso. Sinabi niya sa akin, "Pakiramdam ko parang natutuyo ako mula sa loob." Tumimo sa akin ang linyang iyon dahil yun mismo ang nangyayari.
habang tayo ay tumatanda. Unti-unti nating nawawala ang collagen. Tahimik, tuloy-tuloy, at kapag nawala ang structural glue na ito, nagkikiskisan ng mga kasukasuan. Numinipis ang balat at humihina ang katawan. Doon ko ipinakilala kay Leonard ang isang bagay na hindi pa niya naririnig ang cucumber. Hindi ito karaniwang pangalan sa pagkainan. Pero sa loob ng maraming siglo, pinahahalagahan na ito sa tradisyonal na medisina sa Asya bilang lunas sa sakit, paninigas at mabagal na recovery. At yon, ipinapakita na rin ng modernong agham kung bakit ang Seco Bear ay napakayaman sa mga compound na hinahanap ng tumatandang katawan tulad ng chondroid sulfate at mga natatanging anti-inflammatory molecules na tinatawag na triterpene, glycosis. At ang mga ito ay tumutulong sa pagpapakain ng cartilage, pagbawas ng pamamaga, na pagpapagaan ng paninigas ng walang mabibigat, na side effects na dulot ng mga over-the-counter na gamot sa sakit. Sa isang tramakitang pag-aaral na inilatala sa International Journal of Molecular Sciences, ang mga senior na uminom ng cucumber, extract araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nakaranas ng hanggang 30.5% o 5% na pagbawas ng pananakit ng maliit na serving minsan or 2 beses sa isang linggo, niluluto sa isang banayad na sabaw. Pagkalipas ng 1 buwan, bumalik siya sa akin na nakanghiti. Hindi ko napakiramdam na unti-unti akong nasisira. Sabi niya parang may naglagay ng langis sa mga bisagra ko. Ganon dapat ang pakiramdam ng paggaling. Hindi biglaan, hindi dramatiko, kundi tuloy-tuloy, natural at totoo. Ang pinakagusto ko sa cucumber ay hindi nito sinusubukang gawin ang lahat. Nakatuon ito kung saan mo talaga kailangan sa mga kasuasuan, sa balat at sa mas malalim na connective tissues na humahawak sa buong katawan para sa mga lalaking nasa edad na lalo na sa mga nakakaramdam na tila sumusuko na ang kanilang tuhod, balikat kasuk-asuhan at makabuluhang pagbuti ng kanilang mobility. Hindi lang ito numero, ito ay kakayahang makalakad muli ng walang takot sa sakit at may higit pa. Ang cucumber ay likas na mataas sa marine collagen, isang uri ng protina na madaling maabsorb ng katawan. Hindi tulad ng mga powdered supplements na kadalasang dumadaan lang sa sistema. Ang collagen sa cucumber ay may kasamang amino acids at minerals na tunay na tumutulong sa muling pagbuo ng katawan. Dahan-dahan nagsimula si Leonard, isang olikod, nagbibigay ito ng tahimik na lakas. Ang urinang lakas na nabubuo mula sa loob sa bawat subo at kahit hindi ito pamilyar para sa marami. Naniniwala ako na ang cucumber ay isa sa pinaka-underrated na paraan para manatiling aktibo, malakas at independent kahit sa mga susunod pang taon. Pero paano kung mas hihigit pa, Rito? Paano kung may isang pagkaing dagat na hindi lang nagpapabawas ng sakit, kundi hinaharang pa ang mismong enzyme na sanhi ng pamamaga? Meron at matatagpuan ito sa isang natatanging lugar sa mundo. Ipakilala ko sa ang makapangyarihang